14. Narito naman po tayo sa ating palatuntunan Kilatis Panday Lipunan at syempre pati po tatalakayin ngayon paano nga ba magpapatakbo ng mga Pilipino ang Pilipinas ng animoy langit sa pamamagitan ng mga civil grand jurors, yan at trial by jurors, ayan trial by jury kapwa Pinoy, So, isa sa mga kikilatisin natin ngayon ay paano nga ba makamit ang good governance sa ating bayang Magiliw. Sa pangalan po ng ating producer at partner, si RJ Romel Halyorina, at sa pangalan po ng lahat ng Filipino jurors sa buong bansa, sa buong mundo. Kasi may mga chapters na po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, kapwa Pinoy, At syempre pa, sa pangalan ng ating Secretary General ng Philippine Trial by Jury Movement, Camille Millanes. Sa pangalan po ng ating Chairman na si Major General Renato P. Miranda, retired and former dating Commandant ng Philippine Marines. O pare po nyo lagi nakahanda maglingkod, Kilatis Lagari po lamang. At magandang hapon mga kababayan, lalong-lalo na yung mga senior citizens na hanggang ngayon ay wala pang representante sa Congress. At yung mga kababayan natin sa payatas na hanggang ngayon ay inaamoy ang masamang limuyak ng mga basura dyan. Okay! So hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa kasi mabilis lang nauubos ang oras dito Okay, tol. So umpisan natin, tol. Ako may alam ako tatlong pamamaraan kung paano makamit ang good governance, Tatlong pamamaraan. Mamaya isa-isahin ko yan. Sige, tol. Isa-isahin ko yan. Bagong ideya yan. Bagong ideya. Ko muna sa'yo, ikaw naman. Ilan ba ang pamamaraan na alam mo, modality, kung meron man, para makamit talaga ang good governance, pero i-qualify natin. Ang good governance, ibig sabihin, transparent ang gobyerno. Transparent. May transparency at may accountability. Dalawang bagay yan, di ba? Transparency and accountability. Okay, sa palagay mo, paano? Sa mga political scientist, tol, dadalawa ang paraan para magkaroon ng pagbabago. Una, mapayapang pamamaraan, at pangalawa, marahas na pamamaraan. Pagbabago ng gobyerno? Pagbabago ng gobyerno, pagbabago ng pamamalakad ng nakaupo. Okay. Kasi pangkaraniwan na yung mga nakaupo ay may resistensya o may resistance. Ayaw na tumayo. Hindi po nakaupo, ayaw na tumayo. Ayaw na umalis sa buwan nila. Okay. So yan yung sinasabi mo, pagbabago ng mga nakapwesto. Is that a guarantee of good governance? Yun. Kaya nga ang mga lumalaban para maalis sa pwesto, yung mga kurakot na mga opisyales, ay palaging nauulit lamang ang problema. Merry-go-round. Merry-go-round. Kasi papalitan mo si Marcos, pumalit si Cory, pumalit si ganun pa rin ang problema. Correct. Dahil sa kakulangan ng mekanismo na palaging hanggang sa ngayon ay wala pa sa Pilipinas. Kumbaga iurong pa natin ng konti ang ano ba to? Usapan. Hindi, ang relo ng kasaysayan. Lagpas pa kay Marcos. Lagpas pa kay Marcos. Elpidio Quirino. Sino ba pumalit kay Elpidio? Di ba si Magsaysay? Magsaysay. Doon kay Elpidio Quirino, ang usapin doon, korupsyon. Korupsyon din. Elpidio Quirino, korupsyon na yun. Ngayon, pumalit itong si Magsaysay, although hindi nagtagal si Magsaysay, namatay siya, pero balitang-balita din na during Magsaysay's time, meron din. Binigyan siya ng katakot-takot na kwarta na Amerika Meron din. ang sabi ng mga ipasimento mo lahat ng kalsada sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Anong ginawa nung Magsaysay? May mga poso din naman siyang di ba? Patubig ang kanyang pinauso, Hindi, wala na semento. Di ba? Hindi natin alam kung binulsan yung pera o hindi. Basta nawala ang pera.
Oo, wala yung pera. Oo. Nanap nga na, di makita. Oh. Pagkatapos yung magsaysay, sino bang pumalit? Si Garcia na yata, no? Garcia. Garcia na ba? Kasi siya ang Vice President. Siya Vice President sa Nagtico. Nag-assume siya. Nag-assume siya. Pero hindi na siya nagpa-re-elect, ano ha? Oo, hindi na siya nagpa-re-elect. Re-election. Tapos, ang sumunod... Si Garcia, tol, ay walang masyadong issue ng korupsyon. Kasi mismo sa lugar niya sa Bohol, walang nangyari. Walang development. Walang development, oo. Siguro hindi siya marunong. Anyway, hindi na rin siya nagpa-re-elect. Hindi nagpa-re-elect. Okay, so ang sumunod na noon, sino na? Makapagal na. Makapagal. Tama? Makapagal. Makapagal. Stigmat din ang issue ng corruption doon. Kaya nga sabi ni Marcos Isdyan! So nagpalit-palit tayo ng mga leader. Palit-palit. Ganun pa rin ang problema. Ganun pa rin, corruption pa rin. Mga corruption dati libo lang. Umabot na ngayon sa bilyon. Palaki ng palaki. Palit naman yung value ng pera at saka padami yung Pilipino. So ang oportunidad para magnakaw dahil yung pera palaki ng palaki. Tapos di-develop pa yung mga extraction ng ating mga likas na yaman. Yun, no? So talagang lumaki ang income ng government. Lumalaki ang income ng government. Ngayon, tingnan mo naman, meron na ng mga umuusbong na Transformation Council. National Transformation Council. Na pinamumunuan ng obispo ata yan Well, hindi malinaw kung sino ang mga... Wala silang inilagay na pangalan kung sino yung bubuo ng konseho. Di ba? Nagtatago pa. Nagtatago pa sa dilim. Yung mga lumalantad, of course, mga obispo. Obispo ng Lipa, Arguelles. Arguelles. Batalya. Basta yung mga obispo. Vidal. Tapos nandun din si Norberto Gonzales. Nandun din. Meron silang common denominator. Sila ay mga boys and girls ni Gloria Macapagal Arroyo. Ito yung mga obispo ng araw na kung todo, kung todo ang suporta kay Gloria. Pagkampi kay Gloria. Di ba? Kaya siguro naman, malinaw naman siguro sa mga Pilipino kung gaano katalamak ang korupsyon ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. So kumbaga tingnan mo pa lang yung lineup, masasabi mong, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ano ba? Pero tanong talaga. Yan ang ginawa mo sa posting mo to lang. Yun ang ginawa ko. Hindi naman sa gusto ko silang lamutakin, lamukusin, pero sa totoo lang, hindi na, ako kasi ito, alam mo naman, dapat lang kung ano kung palang nakikita natin, tawagin natin pala. Di ba? Kung kutsara, di kutsara. Di ba? Let's call a spade, kumbaga. So yun ang aking nakikita tuloy. Ngayon, ang tanong ko sa kanila. Mabalik tayo sa tanong mo kanina. Ang tanong ko sa kanila, anong garantya? Diba? Halimbawa, sinabi natin, ito mga obispo na ito Diba? Pag sinabi ba mga obispo, agad sabihin matitino yan kasi mga obispo yan Diba? Remember, sino yung mga nakatira sa mansion ni Napoles? Diba? Mga tao simbahan din yun. Diba? So, hindi naman sila ay atin ding tinatawaran ng kanilang dignidad, kanilang pagkatao. Hindi. Ano talaga ang kanilang motibo? Hindi. Kasi, kumbaga associated na sila kay GMA noong araw pa Ito din yung mga hanay na nagsoli sa mga sasakyan sa PCSO kasi. Anyway, mabalik tayo doon. Doon sa sinasabi ko. Anong para paraan? Sa akin may tatlong paraan. Diba? Para talagang matamo natin, makamta natin ang good governance. Hindi lang pagbabago kasi pag sinabi mo pagbabago, maraming kwan yun Baka sa tuwid na daan. Pagbabago, ano bang binabago mo? Binabago mo yung mukha, okay mo, di ba? Para makamta natin ang good governance. Good governance for the people. Pamamahala. For the people. For the people. By the people. By the people. And of the people. Of the people. Ngayon sa atin nangyari ko government of the people. Of. Walang hindi salita By na bili.
by the people, bilhin mo yung boto ng tao. And for the people, paghirapin mo. Paghirapin mo sila para ikaw laging maghari-harian sa bansa. So may tatlong pamamaraan. Una, kailangan lahat ng kakandidato. Parang China to eh. Sinasala kakandidato sa Hong Kong. Sasalain mo na. Pero din sa atin, kailan duman sa screening committee. Lahat ng kandidato kailangan... Sino naman ang bubuo niyan? Ng screening committee. Kahit na sino. Hindi. Pero ibig sabihin huwag natin muna pag-usapan. Pero dito, ideal candidate sa pag-usapan natin. Halimbawa, lahat ng kandidato, yan ang kalakaran, yan ang patakaran. Lahat ng kandidato kailangan nagsusolo nila sa buhay. Di ba? Wala siyang kamag-anak, wala siyang asawa, wala siyang kapatid, lahat wala. Si Noy-Noy ganyan Di ba? Wala. Walang asawa. Pagkatapos hindi lang nagtatapos si doon, kapunin pa. Babae lalaki kapunin. Para wala na siyang L sa katawan. Kasi paano kung di ba? Ang daming tutukso sa kanya, di ba? So magkakaroon din siya ng anak, magkakaroon na, di ba? So kapunin. Kasi yung babae nakakapun din eh. Akala mo ba sa bansang mga parting Africa. Ethiopia, ano ang kanilang mga babae, kinakapon para wala ng L. Clitoris. Tinatanggal yan. At least para wala na silang L. Para hindi kung nagkasawa sila, hindi na sila maghanap ng ibang lalaki. Kasi hindi kaya yung magiging kandidato o presidente, parang abnormal naman ang hindi lang presidente. Lahat kasi ang korupsyon di lang nangyayari. Pati sa barangay nangyayari. Hindi kaya parang mga abnormal naman yan. Baka puro bading ng kaupugan. Well, ganun nga mangyayari. Pero pinag-usapan dito kung paano makamta ng good governance. Diba? So yan, ganun ang lahat ng kandidato. That's the first mode. Pangalawa, lahat ng kandidato alisan ng utak, palitan ng microchip. Naka-program. Robotic na. Robotic na. Di ba? Para susunod na lang siya sa tama. Susunod na lang siya kung ano yung naka-program sa microchip. Di ba? Kumbaga sa kabayo, meron siyang alam mo ba kung ano tawag yan? Ito, trivia. Konti lang nakakalam. Yung tawag yan, tahuho. Bakit tahuho? Tahuho. Yung takip ng yung blind ng kabayo. Yan, tahuho tawag yan. Sana yan sa Tagalog? Sa Tagalog, tahuho. Parang unguyan na nagtitinda ng tao. Tahuho! Anyway, so, alisan ng utak. Ilan na yung binanggit mo? Pangalawa pa lang ito. Pangalawa. Lagyan ng microchip. Di ba? Para kung ano yung nakaprogram sa kanya, ipoprogram na doon yung saligang batas eh. Saligang batas na nakaprogram doon. No? So wala talaga siyang ibang gagawin kundi sundin yung kung nakaprogram sa microchip na. Yan yung pangalawang move. Ang pangatlo? Ang pangatlo, i-adapt ang trial by jury sa bansa. Kasi ito, tried, tested, and proven na. For centuries, hindi lang 4 centuries, kundi 4 centuries. Diba? Biro mo naman, 12, 15 pa, may ganun na. Ay ano na ngayon? 2014 na ngayon. So yun alam ko tol, na tatlong pamamaraan para tayo ay para makamta ng sambayanan ang good governance. At uunlad tayo, diba? Lahat ay walang maghihirap, walang karapatan ang sino man Pilipino na maghirap. Now, unless meron ka ibang pamamaraan pa tol, hanggang doon muna ako sa tatlo. Ang pinaka-importante sa binanggit mo tol, yung trial by jury. Okay. Kasi yan talaga ang deterrent. Kasi kahit na sino pa mang leader, matino ka man, ulo-ulo ka man, kakainin ka ng sistema. Pero pag may kinatatakutan ka na accountability, ay siguradong mag-iingat ka. Dahil pananagutan mo maling panagutan mo kahit di pa tapos ang termino mo, tatawagin ka na ng grand jury. Tatanungin ka na ng grand jury ang bakit mo nagawa itong katiwalaan na ito. At pag nagkaroon ng probable cause, ang katiwalaan ito ay ibibigay nila sa trial by jury at ikay lilitisin.
Kaya ang mangyayari sa mga leader natin, mayroong hanging dagger of Damocles na siyang magbibigay sa kanila ng renda. Renda para sa kabayo. Sabi mo, hindi lang yung takip ng mata, may tali pa. Yun. 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 At alam mo, i-correct natin yan doon sa sinabi. Naalala mo ba yung nandun tayo sa bayan.org? Diba? Bayan.org. Kung sa, ano ba yun? Meeting. Ano ba tawag nila doon? Kumbaga, parang magkakilala. Get together? Get together, something like that. Pero isa pang terms yung ginamit doon. Anyway, kung naalala mo, diba si General Jose Almonte, na dating, ano ba siya? Political advisor. Political advisor. National Security Advisor. Hanggang sa siya ay naging National Security Chief. Ng Bayang Pilipinas. Ang sabi niya, ang problema sa bansang ito, ang power, sabi niya, ang kapangyarihan, di ba? Kung paano patatakbuhin ng bansa, nasa kamay ng ilan lamang. Diba? Yung nasa gobyerno. Oo, syempre. Nasa gobyerno lang. Nasa gobyerno, at hindi lang actually, nasa gobyerno, pati yung mga kasapakat nila, kasindikato nila sa private sector. Monopolyo, hindi na sila alis yan. Pamilya, laban sa pamilya, halos sila lang. Aquino, Marcos, sindikato yung napapatakbo sa atin. Hindi naman gobyerno, sindikato. Lahat ng kaparangan gagawin nila. Lokohan sa eleksyon, bilihan ng eleksyon. Lahat. So, ano sabi ni General Almonte? Dapat yung kapangyarihan yan, ibigay sa mamamayan. Ibalik. Ibigay sa mamamayan. Dahil yun naman talagang dapat di ba? Dapat. Tayo naman ay sovereign Filipino people. Paano mo ngayon may bibigay ang kapangyarihan yan sa mga mamamayan? Di ba? At yan ay sa pamamagitan, of course, ng pagiging juror ng mga mamamayan. Kasi medyo, sinasabi ko nga, na lahat ng bansa, for that matter, lahat ng bansa sa buong daigdig, pinatatakbo sa pamamagitan ng judicial system. Diba? Medyo hindi kami masyadong nagkaintindihan ni Congressman Ray O'Malley dahil siyempre, sa usap-usapan, sabi niya, hindi lang judicial. Paano yung executive legislative? Pero, ang ibig ko sabihin, ang executive legislative, hindi naman natin inaalis yan sa setup May kanya-kanya sila pa pinagagampanan. However, lahat ng usapin, saan nilusolba? Pinakadulo? Sa judiciary. Di ba? Kaya nga, sabi ni Abraham Lincoln, sabi niya, we the people are the masters of the courts and Congress. We are the master kasi sa kanila, masasabi niyo dahil empowered ang mga American people. Saka at all times, hawak ng tao yan. Hawak nila ang batas Hindi kinakailangan mag-antay ka pa ng eleksyon. Halimbawa, presidente natin ngayon, after 6 years, saka pwede mong kasuhan. Hindi ba? Dali tayong report na papasok. Hello? Hello? Tingnan mo kung may report tayo papasok ka tol. At kung may report tayo, lagay mo sa speakerphone. Magandang hapon po! Hello? Hello? Medyo lakas mo boses mo, hindi ka maririnig sa ating sound system. Anyway. Hello? Copy, sige. Go ahead. Ano nangyari? Okay. Kinat niya. Baka tatawag ulit. Okay. So, tol, sa ating po pagpapatuloy ng ating huntahan, huntahan para sa kaunlaran. So, tumbok na tumbok ni General Monte ang dapat gawin. Pero medyo hindi niya alam bitin na siya. Hindi, yung nagtatanong nga siya na up to now, sabi niya, we cannot still understand the situation, why the power doesn't go to the people. Yun ang ano na. Mabuti, ikaw yung nagsalita nun At nakinig sila. Nakinig sila na actually isang mekanismo lang ang kailangan.
then the power is in the hands of the people. Correct. Ang ganda ng space nun. Nakikinig sila lahat. Tama. Kaya lang sa kanilang frame of mind, iba ang gusto nila. Bro, ngayon, nakikita pa rin natin sila, di ba? The same people still pushing for Chacha. As if, ang pag ginawa nilang parliamentary reform ng gobyerno, akala nila, yun na yung solusyon. Di ba? Nakita mo naman. Lagi nila pinangalandakan niya, tingnan mo yung England. Di ba? Sabi nila parliamentary form of government yun. So di ba maunlad sila? Walang accountability. Meron silang... Ang gusto nila dito, parliamentary, pero walang accountability. Dapat, parliamentary, kung gusto man, parliamentary, pero merong trial by jury. Yun nga, kung parliamentary form of government na ito, walang trial by jury, wala rin saysayan. Checks and balances. Walang checks and balances na tunay. Magiging kamukha tayo ng Thailand. Diba? Banana Republic. Maya-maya, kudita, papasok ang military. Kasi wala pa rin accountability at transparency. Actually, sa Thailand, parang use of military power lang. Ang naglalagay kung sino ang magiging namumuno nila. Kasi alam mo, ang military, pwede rin maging monopolyo ng power yan. Ang importante na pinaglalaban natin, mismo sa tao. Ang military, instrumento lang. Tama. Dapat civilian authority. Laging ganyan. Supreme, military. Ang problema ko lang sa Thailand, sa ngayon medyo okay pa sila dahil buhay pa yung hari. At ang hari ay respetado ng mga tao at respetado ng military. Kaya pagka yung gobyerno nila, corrupt na, hindi na makapatapat sa corruption, o pwede niya orderan ng military na ikuditan nyo muna yun. Paano na pagka ang balita hindi masyadong popular, etong tagapagmana ng Torono. Di ba? Paano ngayon yan? King Bumibol. Hindi ko lang alam kung King Bumibol siya. Pero pagka nagkagayon, pag nawala na siya sa pwesto, abay napakahirap na magiging sitwasyon nila doon sa Thailand. Kumbaga, free for all na yun. Diba? Lagi nang ikukundita yung hari. Pwede ikundita talaga hari. Ang kanilang militar. Tama. O kayo ng taong bayan. Pag sila'y nakundita, anong mangyayari sa buhay nila? Diba? So, yan ba ang gusto nating mangyari dito sa ating bansa? Diba? Hindi dapat ang ganon. Kaya kung para wag magkaganon, dapat lang wag po nating hayaan na mapunta tayo sa ganong kalagayan. Hindi sagot ang parliamentary form of government. Hello? Anong balita? Sige, pasok mo na. Tingnan natin kung magkakarinigan tayo. Hindi na naman po kapwa Pinoy, sinusubukan pa natin i-connect ang isa sa sino yung ating caller? Si Congressman Bato Cabil. Congressman Bato Cabil. Okay. Congressman Bato Cabil of Ako Bicol Party List. Tatanungin natin ito kasi Congressman Rodel Bato Cabil. Kasi isa sa napag-usapan din natin kanina doon sa Liga ng mga Broadcaster sa Pilipinas, na kapag ka pumasa itong Bangsamoro Basic Law, ay sino ang pipigil kay Lakay Rolly Gonzalo na magsulong din ng isang estado na Republic of Ilocos-Slovakia. At kami naman sa Bacolod, isusulong din namin yung dito sa Bacolod, sa Negros, State Republic of Smile. Kasi Bacolod is the city of Smile. So magiging estado na ngayon siya, di ba? Republika ng ngiti. Ito naman, si Ako Bicol, malamang magsusulong din ito. Di ba? Ng isang estado. Di ba? Bicol area, Bicolandia.
Hindi Bicolandia. Ano? State of Oregon. Kasi Amerika daw may State of Oregon. Di ba? Dito naman, Bicol, State of Oregon. Kaya, di ba? Yung mga taga Cebu. Malamang. Di ba? Hindi sila magpapahuli din. Tumawag ulit. Bernard, pasok. Hello. Aba, talaga hindi makapasok siya ako Bicol. Anyway, tol. Siguro, Bernard, paano mo na lang, i-record mo na lang kung ano yung mga kahindik-hindik na dapat nating ibalita. I-reserva na lang siguro natin yung para bukas dahil wala na rin tayong panahon. Ilang minuto na lang ang nalalabis sa ating palatuntunan. So sasamantalahin siguro natin ito, Tol, para ipaalam sa ating mga interesado. Alam mo, parang ang ibig ko sabihin, hindi sa mga interesado kasi dapat lahat ng Pilipino maging interesado rito. Dapat. Sa pagsulong ng pagpairal ng trial by jury. Apektado tayo lahat. Yes, kasi tayo, lalo na tayo sa masa. Di ba? Sa mga isang kahig, isang tuka. Minsan dalawang kahig, walang tuka minsan puro kahig, walang tuka. Di ba? So yun, dapat magbayanihan po tayo rito kapwa Pinoy. Para talaga puspusan natin isulong ang pagpairal ng trial by jury sa bansa. Or sistemang jury. Ito lamang po, bukod tanging lunas. Wala nang iba, as in, wala nang iba. Hindi po parliamentary form of government, hindi kamay na bakal o leader na may kamay na bakal ang kailangan natin dito. No? Hindi kung ano-ano pa, hindi diktador ang kailangan natin dito, kundi people empowerment. Tunay na people empowerment. At yan isa pamamagitan ng kung tayo noon ay pinalaki sa paniniwala na huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Mali. No, dapat nasa kamay ng bawat Pilipino ang batas. Siyempre yan sa pamamagitan ng pagiging juror sa civil grand jury at sa trial by jury. Ubos na yung ating oras, Bernard. So, siguro, i-record mo lang yung interview kay Congressman at yan ay bigyan natin ng daan sa araw ng bukas. Kasi wala tayong oras Okay, so, samantala, paalam tayo. Paalam na muna tayo. Ako, magpapaalam ako sa pamamagitan nito, Ton. Ano yun? Tinatawagan ko ng pansin si Chairman Brillantes ng COMELEC. Okay. Sa pangalan ng mga senior citizen na na-deprive ng representation sa COMELEC hanggang sa ngayon, matatapos ng termino ng 3 years, ay mag-ingat siya sapagkat pag may Philippine trial by jury na, ay mananagot siya sa mga senior citizen. Tama. Okay, so, kapwa Pinoy, sa pangalan po ni RJ Halyurina Romel. Sa pangalan po ng lahat ng juror sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. Mga Filipino jurors yun, Alright? At syempre pa sa pangalan ng Major General Renato P. Miranda, ating chairman sa Philippine Trial by Jury Movement. KTV. At syempre, huwag kaligtaan, yung po hindi na inaabot na aming broadcasting sa radyo, po pwede nyo rin po kaming sundan sa kitv.ph. Yan po website, ng KITV Philippines. At meron pa isa, medyo mahaba nga lang, www.livestream.com/KilatisITV. Kaya sundan po kami sa Facebook account o Facebook group na Philippine Trial by Jury Movement at sumali na rin po kayo doon. Join us, dapat mag-people power na tayo, Jury Revolution. Jury Revolution. Peaceful na revolution. At pwede nyo rin po kaming tumayan sa Facebook page na kitv.ph. So hanggang sa muli, rin po inyo laging magandang maglingkod kilatis na gari po lamang. God bless us all. God bless the Philippines. Syok Baden, ya happy.